ba yan, Kent, yung kay Diskaya couple? Eto na. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, nung nasa Senado, itong si Curly Diskaya na asawa ni Sara Diskaya, ang dami niyang sinasabi na may korupsyon daw sa administrasyon ni Marcos ngayon. 2022 hanggang 2025. Marami siyang ibinulgar, pinangalanan ng mga kongresista, mga bagong nanalong kongresista, pati si Martin Romualdez at pati si Saldico, dinawit niya. Ngayon mga kababayan, question siya, no, ni Representative Jinky Luistro. Ang sabi ni Jinky Luistro dito mga kababayan, eto na, mga kababayan, ano nga ba at sino ang nagsabi kay Curly Diskaya na magkaroon siya or gagawin siyang state witness? Kasi binulgar daw lahat ni Diskaya ang mga korap na opisyalis ng gobyerno sa Kongreso. So, eto mga kababayan, unahin natin ito. Dito, huling-huli si Diskaya mga kababayan. Kung sino ang scriptwriter dito. Ito na. Pakinggan ninyo Statement. Nang dahil po ito mga kababayan. not even to... Ito. Sige. Guilty? Yes po, Your Honor. Ito ha. But you have to realize that Ito po. Ulitin natin. unless Mr. Diskaya Ayan. Pakinggan ninyo. 12 of paragraph 33 of your affidavit, Mm. who gave you the idea about state witness? Ito na. Bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Sino ang nagbigay? Tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Ito na. Who decides for you to become a state witness? Sabi ni Jinky Luistro, sino ang nagbigay sa'yo ng idea para sabihin mo na ikaw ay gawing state witness? Sino? So, ang sabi ni Curly Diskaya, nag-advise daw sa kanya, yung presidente daw ng Senado, si Marco Beta. Ngayon, in-explain ngayon ni Jinky Luistro, alam mo ba, ang isang tao, bago kuhain bilang state witness, marami po yang requirements. Kailangan hindi ka kinasuhan, kailangan walang issue sa'yo, kailangan hindi ka nakulong noon, at lahat ba ng mga requirements na yan, pasok ba sa sarili mo? Sino ang nagbigay idea sa'yo? Ito na. Presidente po at saka yung Senate po. Senate daw. I don't think so, Mr. Diskaya. Becoming a state witness Ayan is na. a decision that comes from the court and not from you. So, paano daw nasabi ni Diskaya na kunin siya at gawin siyang state witness, hindi naman ang korte ang nag-decide. Hindi po pwede na si Diskaya ang mag-decide at hindi po pwede na kung sino-sino na lang abogado ang mag-decide na sabihin niya sa sarili niya na gawin siyang state witness. So, mga kababayan, alam kaya ni Boy Toki na abogado siya? Ito, ini-explain ni Luistro. And there are requirements that we have to consider. Requirements. If I may share this to the public, Ito na. Para maging state the rules witness. of court. To become a state witness, number one, the testimony must be there must be an absolute necessity for the testimony. Kailangan totoo. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness?
O, ayan na, mga kababayan. Kailangan kasi, para kunin kang state witness, kailangan hindi ka guilty. Iinamin na nga ng mga Diskaya na hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan, ninakaw natin ang pera nila. O, guilty na guilty, umamin na eh. O ngayon, pasok ba ang Diskaya couple para maging state witness? Si Luistro na yun, no? Alam niyo, sa totoo lang, ang ganda sana ni Luistro gawing senador, napakatalino. Parang kung merong Leila de Lima, merong Miriam Santiago, may Luistro na mahinahon. Pero maiintindihan mo talaga kapag si Luistro ang mag-interview. Si Digo nga, napaamin niya yan. Di ba? So, pasok ba si Diskaya? Kaya dahil doon sa kabukingan ni Diskaya, mga kababayan, ito na nga, napapaamin si Diskaya na noong time pala ni Duterte, marami din palang kumubra at malaki pong pera ang nakubra nila. Okay, continue natin to mga kababayan. Ito po, na nagpapahalata po dito mga kababayan, na si Marcoleta po ay isinulong po niya kay Tito Sen na gawin nga daw state witness itong mag-asawa. Sworn statement. Pero bago po nila gawin yon, ay siniguro ko po na talagang sila ay voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya yung pong kanilang emissary, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang tinuturuan pala niya. Sinungaling ito, yun ang option na gusto nila. At narinig nila yung aming pinupload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, state witness. Diba? Kita mo? Lumabas mismo sa bunganga ni Marcoleta na tinuturuan pala niya. Binigyan niya ng advice na ito ang gawin, ito yung gawin. Kaya iyan po ang rason siguro na tinanggal siya bilang Senate Blue Ribbon Chairperson. Ikaw ba naman, yung akusado, tuturuan mo para makaligtas? At okay lang sana kung turuan mo ay patas. Patas, hindi bias. Ang problema lang, tinuruan mo. Yung 2016 hanggang 2022, nawawala eh. Nagulat tayo nung in-interview ni Bato, 2016 onward, sabi nung babaeng Diskaya. Nung sinabi na kung sino yung mga sangkot at tumanggap ng kickback, 2022 onwards na nawala yung 2016 hanggang 2022 na dating mga opisyal ni ex-President Duterte. Ngayon mga kababayan, eto na. Napaamin dito si Diskaya. Kung bakit ang inilabas ni Diskaya ay 2022 hanggang 2025. Nasaan yung 2016 hanggang 2022? Eto, si Jinky Luistro pa rin. And even the first half of ito mga kababayan. Ito na. Ulitin natin. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022. Until 2023, at least for those that are shown in the graph. Ayan na. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. Kita ninyo mga kababayan, nahuli. Kasi may graphing system eh. Pag sinabi nating graphing mga kababayan, doon mo makikita na ang revenue niya, pareho sa amin sa YouTube, may ganyang graphing. Yung month na to, month bukas, month ulit, month. Ayan, weekly, daily, nakagraph yan. Kung tumataas ba, bumababa ba, tumataas ba.
Dito kasi mga kababayan, based sa research no ni Jinky Luistro, nag-umpisang kumita ng halagang bilyones ang mga diskaya 2017, 2018 hanggang 2022. Ang akala siguro ng mga diskaya, kasi 2018, 2019 is pandemic, ang akala nila hindi na mauungkat, at saka wala naman na si Duterte, bago na ang administrasyon, matatabunan na ang mga old project na hindi nila na itapos. Ang problema ngayon mga kababayan, syempre, hindi natin lubos akalain na babaha pala ang Maynila nung nakaraang buwan lang. Ngayon nung nabaha na, syempre, i-check ngayon ng Pangulo, ano bang problema? Bakit tayo nabaha? First time nangyari ito na buong Maynila binaha. Bakit nung panahon ni Digong wala namang baha? Kasi nga ang mga flood control buhay-buhay pa, hindi pa masyadong malala, yung mga kabundukan hindi pa pakaalbo. Ang problema ngayon mga kababayan, bumaha. Siyempre, chinik na ni Marcos. Pagdating niya, ang daming project completed sa DPWH pero walang naitayo. Talaga namang babahain ka. Kung meron man mga flood control, hindi na gumagana. Talagang babahain ka. Ngayon mga kababayan, ang nilabas ng mga diskaya ay panahon 2022 hanggang 2025 na issue na ang dami daw mga kongresista na pinangalanan niya isa-isa. Ang problema ngayon mga kababayan, nasaan po si Mark Villar at ang mga kongresista nung panahon ni Digong? Kasi nangyari sa panahon ni Digong 2016 hanggang 2022, bilyon-bilyon na ang mga proyektong nakukuha ni Diskaya. Pagkadating niya ngayong 2022 hanggang 2025, wala na siyang masyadong proyekto. Kasi bakit? Hindi na sila binigyan ng gobyerno. Kasi nga, bakit? Mga kababayan, wala namang dapat ipaayos kasi nakalagay dun sa DPWH ang dami ng project. Completed. So talagang, pag completed na, hindi ka na magbibigay ng another pondo dyan. Completed eh. Ang problema ngayon mga kababayan, completed nga sa DPWH, completed nga kasi sa Diskaya at sa iba pang kontraktor, ang problema, wala naman nakatayo. Yun ang tanong ngayon. Nahuli ni Jinky Luistro. Kaya ngayon mga kababayan, napipilitan ngayon itong mag-asawang Diskaya na ikanta nila si Mark Villar at yung pumalit kay Mark Villar at iba pang mga opisyalis ni dating Pangulong Duterte na kumukubra ng kickback mula sa kanila. Bakit? Piliin mo. 2016 hanggang 2022. Hindi mo isinabi yan kung sino yung mga kongresista, mga senador dyan na tumatanggap sa'yo. Pero ang sinabi mo, 2022 hanggang 2025 lang. Wala ka namang masyadong project na at that time. So ngayon mga kababayan, mapipilitan talagang kumanta itong mag-asawang Diskaya. Kasi pag hindi sila kumanta, mangyayari talaga, makukulong sila. Kasi ang mga kongresista, pinilit nilang bubuksan yung 2016 hanggang 2022 Kasi yung 2022 hanggang 2025, wala namang masyadong proyekto ang mga Diskaya. Kasi nga tapos na eh. Ano pang gagawin mong flood control kung completed nga? Malamang hindi ka na babadjitan. Diyos mio Marimar. So yun, mapapaamin siya. Papangalanan na nga daw nila. Ito, mga kababayan. How could you explain this? Ito, papangalanan na nila, mga kababayan. Ito na. Pakita na natin papangalanan na ng Diskaya yung kung sino, mga kababayan, ang tumanggap. Ito na. Wait lang mga kababayan. Handa ang mag-asawang Diskaya na pangalanan ang mga opisyal ng dating administrasyon na sangkot sa anomalya sa flood control project. Ayan na, kasi nabuko eh. Ng pag-question ng ilang kongresista kung bakit walang... Kung hindi nabuko ni Congressman Jinky Luistro o Congresswoman, hindi niya isasabi. Inabuko siya. Ngayon, magsasalita na siya, ibubulgar na niya. Sinasangkot si Curly Diskaya sa nakaraang administrasyon kahit nakakuha ng 12 bilyong pisong kontrata sa panahon ng administrasyong Duterte. Paliwanag ng abogado ng mag-asawang Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego. Limitado lang ang mga opisyal na isinangkot sa sinumpaang salaysay dahil ang mga proyekto lang simula noong 2022 ang hiniling na time frame ng Senado. Kaya pala. Kaya pala mga kababayan, ang nilabas ni Diskaya ay 2022 hanggang 2025 kasi yun ang hiniling ng Senado, ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta.
Bakit? Ito na, huli na si Marcoleta. Bakit hindi tinanong ni Marcoleta at hiningi sa mga Diskaya ang 2016 onward? Bakit ang 2022 lang ang hiniling according sa abogado, di ba? According sa abogado ng mga Diskaya, 2022 lang na hiningi pa onward eh. So ang binigay ng mga Diskaya, 2022 lang. Bakit hindi nyo hiningi ang 2016 onward? Si Marcoleta nga ang may gawa. Ulitin ko ha. Hindi po ako nag-imbento ng kwento. DZMM po ito. Ito yan. Si Curly Diskaya sa nakaraang administrasyon kahit nakakuha ng 12 bilyong pisong kontrata sa panahon ng administrasyong Duterte. Paliwanag ng abogado ng mag-asawang Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego. Limitado lang ang mga opisyal na isinangkot sa sinumpaang salaysay dahil ang mga proyekto lang simula noong 2022 ang hiniling na time frame ng Senado. Proyekto lang ng 2022 ang hiniling. So bakit hindi sinalin 2016? Yan na, Marcoleta. Kaya rason kung ba't ka pinalitan ni Ping Lacson. Bias ka nga talaga. Ayaw mo lang talagang isabit si Digong. Ito, abogado na mismo. Kaya pala hindi binigay ang 2016 onward na mga opisyalis ni Digong noon kung sino yung kurakot. Kasi 2022 lang pala hiningi ninyo. Onward. Putragis na yan, Manlilin lang ka talaga. Nako. Yun lang. Kita. Huli. Lana. Sunog na. Bombero naman dyan. Bombero naman dyan. Yung electric, ha? Bombero, electric gamit, hindi gasolina, ha? Eto na. Mga kababayan. Grabe. Ha? Kaya ka pala pinalitan deserve. Deserve. Kaya ka pinalitan ni Lacson. Deserve. Eto na.